o maglalabing 2 minuto na makalipas ang 8:00. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mapagpalang araw ho ng Martes, December 23, 2025. Dalawang tulog na lang, Pasko na! Sa ngalan ni Mayor Deo Macalma, maraming bisita, kaya ako muna ang inyong makakasama ngayong umaga. Raymond Dadpaas po. Bumabati sa inyo na isang mapagpalang araw ng Martes. Mamaya-maya si Sister L, ang grand winner of the night. Hirap magbilang dun sa kanyang napanalunan. Pero mamaya-maya nandito na siya. Ay, kumusta ho? At medyo yung flow ng traffic dito sa Metro Manila ay medyo maluwag-luwag na. Siguro yung karamihan ng ating mga kababayan ay lalong na yung mga motorista na araw-araw pumapasok sa Metro Manila nang gagaling outside. Ito yung part ng Mega Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal, Pampanga. Hindi na lumuwas ng Maynila ngayong araw na ito o yung galing din sa Batangas papasok dito siguro puro palabas, no? Papunta ho sa mga probinsya. Lalo na at mahaba itong bakasyunan na ito. Hanggang kasi yung iba siyempre kung may pasok man sa 26 siguro sa Friday ay nag-file na ng leave yung mga yan, nag-abiso na sa mga bossing. Walang pasok sa gobyerno sa 29 at saka 2. Tuloy-tuloy na yan. Kaya medyo mahaba-haba yung bakasyon. Ingat lang ho ingat-ingat hindi magandang makarinig ng mga balita na yung mga pag nasa kalye, huwag masyadong magmadali. Hindi ho mauubos ang ating kalsada. Minsan may mga driver kasi na makararating lahat kung saan man tayo magpunta, ngayong natyagaan nga natin ang buong taon, ang daming dumaan sa ating mga hindi maganda, kakayanin natin yan for the next few days bago ho tumawid ng taon. Marami pa rin hong, sana ho by this time, December 23, lahat ho ng mga kapwa manggagawa natin ay nakatanggap na ng 13-month pay. Number 1 kasi yun, 13-month pay dahil required by law. Nasa batas ho yan. At ngayon yung last day ninyo na dapat nyong ibigay yung 13-month pay. Kung meron pang bonus, di mas maganda. Ayan, para huwag lang umasa doon sa 13-month pay, lalong-lalo na ho ngayon na nagsitaasa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, talagang anumang benepisyo na maibibigay sa inyong mga manggagawa ay malugod na tatanggapin at ikatutuwa ng pamilya. Medyo masikip yung pronouncement ng Department of Trade and Industry na 500 pisong Noche Buena package. Medyo mabigat.
Especially ngayong panahon na ito. Sana lang naman yung mga negosyante naman ay huwag masyadong lakihan yung kanilang markup para naman kahit paano makaagapay yung marami sa ating mga kababayan. Well, yung mga meron talaga, wala silang problema. Pero yung mga kakaunti lang ang naiuwi ay makaagapay naman. Yung mga sa mga pantalan, mga bus terminal, pati sa airport ay talaga namang ramdam na ramdam Ramdam na ho yung dami ng ating mga pasahero outbound lahat, no? Dito sa Maynila papunta lahat sa Visayas, Mindanao. Ang airport natin punong-puno. Palabas din yung iba papunta ng abroad. Yung iba ay domestic flight papunta sa mga tourist destination area. Okay din yun dahil makatutulong doon sa ating mga kababayan na nasa tourism industry. Siyempre, yung gaya ng doon sa PITX, puro mga byland naman yan. Visayas, Mindanao din yung malayo-layo na kanilang biyahe. Ingat lang ha, ingat tayo sa mga lansangan. Number 1 ay safety. Para magiging masaya ang ating Pasko. Naku, ba't na nawawala yung aking ano? Yo. Anyway, sa oras na 11 minuto makakalibas ang alas 8, meron ho daw may pronouncement ang Malacanang dahil ang mga senyales daw ng kagutuman, ito yung problema natin sa poverty. Bumaba na raw sa mga benepisyaryo ng walang gutom program ng pamahalaan. Yung iba naman kasi siguro na problema sa gutom. Yung iba naman ay na problema sa sobra nilang kabusugan. Ano ho? Alamin natin ang report mula sa ating kasamahan na si RH14, si Let Narciso. Let, magandang umaga at Merry Christmas! Merry Christmas, good morning Lakay Raymond. Nasa 41.5% na lamang daw ang hunger indicator sa mga pamilyang benepisyaryo ng programang Walang Gutom. Mas mababa ito kumpara sa 48.7% na naitala mula ng pasimula ng programa noong 2023. Ayon sa Presidential Communications Office, desidido ang Administrasyong Marcos na tapusin ang insidente ng gutom sa bansa. Kaya naman mas palalakasin pa ng DSWD ang mga programa kontra gutom sa mga susunod na taon. Target ng programa na maibaba ang food insecurity sa 750,000 kabahayan hanggang 2027. Sa ilalim ng Walang Gutom program, nagbibigay ang DSWD ng buwanang electronic food vouchers sa mga benepisyaryo. Kasabay nito ay inilunsad rin ang Walang Gutom Kitchen na nagpapakain ng libre sa mga Pilipinong nangangailangan. Gayun din ang pag-abot program na kumukup naman sa mga pamilya at individual na nasa mga lansangan. Ito si Let Narciso para sa DZR. Yes, Lakay Raymond. 2 days na lang, Pasko na. Ano bang mga huling mga activity ng ating Pangulo ngayong mga araw na ito? Alam mo, so far ay wala pang abiso sa amin, Lakay Raymond. Bagapat na lang sinabi ng palasyo na walang holiday ang presidente dahil magre-review siya nung panukalang 2026 budget. Kaya lang sa ngayon, wala pa naman dahil hindi pa nararapitikahan. Pero wala pa rin abiso tungkol sa kanyang mga schedule. Sa bagay, sabi naman ni Senate President Tito Soto, kahit na hindi pa ratified yung budget, meron na silang habang nasa proseso ng printing, Malacanang ang mauunang mabigyan nun eh. Ibig sabihin yung book number 1 na print ay nasa kamay na kaagad ng Malacanang yan at by this time nire-review na. Kasi kumbaga doon sa December 29 may ano na lang yun formality yung ratification. Yung ratification. So ano man yung inapprove nila for the past bicameral conference committee ay monitored na Malacanang. Kaya lang, sino ang kasama ng presidente na mag-review? Magre-review. Ang sabi ng palasyo, Lakay Raymond, ay ang Department of Budget and Management. At kung kinakailangan daw na magpatawag ng mga cabinet secretary ay
gagawin niyo ng Pangulo. So, maaaring nagsimula na dahil actually nitong weekend pa, walang schedule si Presidente na na-advise sa Malacanang Press Corps. So, kahapon, nag-aabang rin kami kung may abiso pero wala. So, ipinalalagay nga namin na nagsisimula ng mag-aral ng budget ang Pangulo. Siyempre, number one dyan yung economic team. At pati si ES Ralph Recto. Dahil yan din naman ang kanyang forte pagdating sa budget. Itong si ES Ralph Recto. Nakikita nyo ba yan sa Malacanang? Nakikita naman namin. Kapag may mga aktibidad si Presidente, lalo sa loob ng palasyo, madalas kasama siya. Yan. Basta si Liwanag ang bahala sa inyo pagdating kay Executive Secretary Ralph Recto. Salamat, Miss Let. Good morning. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Miss Let Narciso mula sa Malacanang. Ang ating Pasko Panalo promo ay nasa Barangay 701, Adriatico, Manila. May nag-iikot dyan. At kung inyong masagot yung word of the day, magkakaroon kayo ng pamaskong regalo. Pasko Panalo regalo mula sa DZRH. Ang word of the day ay Money Trail. Money Trail ang word of the day. 8:24 ng umaga. Daming Bayan. Ang oras na RH. Balik ho tayo sa ating balitaan. Alin ba ang totoo dito? Yung nasa natin, monitor o yung nasa digital count natin? Kasi dito 8:33 yung isa, 8:32. Parang medyo late ng 1 minuto tong digital natin, Lucky Raymond. Napuyat. Oo, napuyat siya parang ako. Yan, 8:33 na ho ng umaga. Daming Bayan. Good morning. Good morning, Lakay Elaine. Raymond. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. At Diyos marahay na aga sa Indugabos sa mga kababayan ko dyan sa Bicol. At Merry Christmas! Dahil, tama, 2 tulog na lang. Ikaw lang ang Merry Merry ang Christmas Christmas eh. Hindi naman. Grand winner ho si Elaine. Magkano yun? Grabe sa grand winner. 100,000? Grabe, hindi naman. Hindi. Grabe. Alam mo, mas grand winner yung nag-uwi ng 55 inches na TV. Magkano yun eh. Ganon? Magkano yun Anihin mo naman yung TV. Ako may TV ka na sa bahay. Baka. Benta mo. Naku. Yung katulad ko, hindi ako nagbibenta na napapanalunan ko sa raffle. Ay, ako rin. Ayoko. Hindi ako nagbibenta. Namana ko yun kay Pwede daw ipamigay. Oh. Pero wag mong ibibenta. Namana ko yung kay Ali Soto. Miss Ali, Merry Christmas. Naalala ko bigla si Miss Ali Soto. Yun ang nagpasabi na kapag ikaw ay may Nanalo. na-raffle. Sa'yo yun eh. Sabi niya, kaya pag kinakantsawan niya na kahit yung mga small items, sabi niya, wait, hindi. Bubunot yan, 500, 1,000, o ito ang i-raffle nyo. Palit ko. Palit. Kasi sabi niya, hindi naman nila swerte yun, swerte mo Swerte mo Ba't yun. may pamimigay? Ganun pala yun. Kanya-kanyang paniniwala, pero mukhang magandang tignan. Or pwede mong iswap. Pwede. Yung halimbawa, nakakuha ka ng TV, gusto mo washing machine. Pwede Kung kayo magpalit. Kung papayag din naman. Kung hindi naman lugi masyado yung may TV, ay pwede rin. Anyway, yung ganun. So, lahat ho, lahat ba nag-uwi kagabi? May inuwi ba sila lahat? Tingin ko naman lahat nag-uwi ng minor. May mga Nakailang ikot ba kayo?
Maraming ikot din kami. Pati yung mga provincial sumakit natin. yung ulo namin. Pero Ay. yung mga provincial natin, nagpunta rin sila. Ayan, yung ating mga kasamahan sa iba't ibang mga probinsya. Mga provincial correspondents natin. Pero alam mo lang kay Raymond, ngayon ay wala na masyadong traffic. Pero dito sa area ng Buendia, dahil nga meron dyang may bus terminal dyan. Dyan lang, dyan traffic lang. pa rin dyan. Pero sa ibang area, EDSA, maluwag na. Wala Overall, na masyadong sasakyan. kahit kanina yung biyahe namin, saglit lang eh. Siguro nga, sabi ko, karamihan nakalabas na. Lumabas na, papunta na ng probinsya. So ito na yung panahon na medyo masaya na tayong bumiyahe dahil maluwag ng Metro Manila. Hindi ko alam kung yung mga commercial centers, halimbawa gaya ng Divisoria, Ay, oo. Baclaran, Green Hills, doon sa at saka doon sa Cubao ay kung ganyan din na medyo maluwag pa, pero tingin ko hindi, baka ano pa yung maraming naghahabol. Oo, mga Yung halimbawa, yung mga ngayon pa lang makatatanggap ng 13-month pay, mga last minute shopping. habol talaga sila. Yung mga kababayan natin. Kaya yung mga nakatanggap na, swerte nyo. At mamigay din kayo. Alam mo, proven pala yun na kay Raymond. Oo. Pagka binless ka, i-share mo. Tapos papalitan siya ng ulit. hindi mo, totoo talaga. Sabi nga nila kaya nga tinawag na gift giving. When you give a gift and not expecting something in return, bumabalik yung positive karma di ba? Maniwala kayo. Wag niyo wag niyo sarilinin i-share niyo. Proven na yan, proven. Ayan, kung minsan kaya lang kung minsan yung mga dapat mas maraming i-share sila yung mga nagtitipid. Nakermet. Nakermet. Sa Ilocano, nakermet Mga kuripot. Kuripot. Pero hindi. Tsaka yung tayo naman, kung hindi tayo namimili ng tatanggapin. Tama. Kahit yung mga small... Kahit ano. Kahit ano. Yung mga small items, especially ngayon, yung mga talagang... Kasi ang medyo practical ng mag-isip na yung ireregalo mo, yung nagagamit talaga. Something na magagamit or nakakain. Na isusuot. Yan, yung nagagamit natin daily. Pwede kung daily, di okay. Mas maganda, huwag mamili. Yung mga inaanak dyan, ang gusto cellphone. Gusto magka-cellphone. Tapos ang cellphone, binigyan ng cellphone. Android. Siyempre, ordinaryong, yun naman lang talaga ang abot ng budget. Di ba? Yung Android, marami naman affordable na Android. Ang gusto, iPhone. Gusto pa, 17. Magano yun? Mahal nun. Gusto pa, Pro. Pro Max pa, yung pinakamataas pa. At ang gusto pa, 1 terabyte. Ang demanding. Ay, grabe. Iba na ang panahon ngayon kasi hindi ka na rin pwede magbigay ngayon kay Raymond ng 250 Pinakamababang bigay na cash ngayon, 500. Ay, ikaw yun. Ikaw yun. Hindi sa mga kahit sa bata. Kasi di pagbibili, alimbawa, bibili damit, mahihirapan silang bumili ng tig to 250 kung sa mall bibili. Well, yung mga closed family circle, hindi naman masama, especially. Basta kanya-kanyang diskarte yan. Kung buong 500 ibibigay mo, hindi matutuwa. Pero may mga diskarte kami nila, paring Willie Duque ng Land Bank of the Philippines dyan. Pag ganitong panahon. Anong diskarte? Edi magpapalit kayong may yung bagong malutong. bills. New yung bills. malutong na bagong bills. Pero limited din daw ngayon. Sabi ni parang Willie dyan sa Land Bank. Talaga ba? Medyo limited din daw yung kanilang... Parang sa dami kasi nila. Sa kanila pa lang. Ay ilang, ubus na. Halimbawa, sabihin mo, yung nandito lang sa main office nila dyan sa Malate. Sabihin mo, 700 to 1,000 empleyado. O ilan yun. Di ba? Magpapalit kahit tag 10K. O di 7 milyon agad yun. Wala na, ubos so, na. hindi rin nakakakuha lahat. At saka limited Napag-uusapan natin ng pera la kay Raymond. Ang ating ninong ng bayan ay nandito na pala at meron na tayong winner sa ating Pasko Panalo promo. Ganun. Pero bago natin puntahan ang ninong ng bayan, nabanggit mo yung pera. Meron tayong word of the day. Ang word of the day,
ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At eto na, para sa ating Pasko Panalo promo, ang Ninong ng Bayan. Pero ang word of the day natin ay Money Trail. Ayan, sa ating magiging winner, tandaan po ang ating word of the day, Money Trail. At ang ating Ninong ng Bayan ay nandyan sa Barangay 701, Adriatico, nandyan kay Yormes sa lungsod ng Maynila. Ninong Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ninong Sherwin, sino ang ating winner ngayong araw, Ninong? Kasi Sir El, alam mo naman na napakaliwalas ng araw mo, ng gabi mo kagabi. Pero mo gabi na, maliwalas ka pa rin. Diba? Oo. Oh, wala kang kahirap-hirap. Hindi kita pinahirapan sa host ng party kagabi. Oo So, nga. ano mapapala ko? Wala. Bakit sa akin? Bakit ako? Siyempre, ikaw nanalo ng major prize kagabi, no? Tandaan mo may sinabi ka bago tayo magbunutan ng Ano ng yun? panalo. Ba't ko ba kasi sinabi yun? Ang sinabi mo kung sino man manalo ng cash, ipaubayan natin sa kanya dahil deserve niya yon. Deserve mo nga. Ay. Basta ako, hindi ako kasama sa usapan na yan. Pero kami ba may magde-deserve? Mapapala sa'yo, Sister L. Kape lang daw, kape. Mamaya, kape lang. Mula kanina madaling araw, kape hanggang nakakaapat na kape na mag-palpitate ka. Nakaapat na kape na kami mula kanina alas 3 sa madaling araw. Ayan. Pero dito sa Malate, Maynila, talaga naman, tingnan mo, napakaliwalas ang araw. Sa aliwalas ang araw, pati bata dito binibilad. Yan, no? Pinapaayo. Vitamin E. At dito Kailangan sa yan. looban, talaga namang may nakikinig ng DZRH na pangmalakasan dahil yung ating winner ngayon ay nagtitinda ng saging kanina nang marinig niya yung ating presensya. May aso. Sige, Bumati rin. Sige. Kagatin mo ko. Kakagatin din kita. Huwag mo akong kakagatin. Sabi ko sa'yo. Ay, nanonood pa. Nasa cellphone. Naka-cellphone si ate. Pangalan mo ate? Maricar Murado po. Si Ate Ate Maricar. Maricar. Ate Maricar. Palagi ka nakatune in sa DZRH. Yes po. At sino paborito mga announcer sa DZRH? Si Sir Lakay Deo Makalma at saka si Ma'am Elaine Apit po. Nanalo yan kagabi si talagang Ma'am Elaine. Grand winner yan. At Hindi ka mawawalan. Good morning po, Sir Deo. good morning. Ay, Sila- wala po sila kay Raymond yan. wala po sila kay ngayon. At saka si Sir Lakay, si Sir Raymond po. At Ayan. saka kay Ma'am Elaine po. Good morning, Ate Good morning. Maricar. Opo. Asan yung paninda? Asan yung paninda Nasa mo, Ate? palengke po, Ma'am. Iniwan ko po sa anak ko. Kasi nagpa-dede po ako. Umuwi po ako sa bahay. Tapos nagpa-dede muna po ako. Tapos mamaya babalik po ako. May baby Palengke po. ng San Opo. Andres. Diyan sa San Andres. San Andres. Sa San Andres po, Market. Ayun, malapit Sa lang St. dyan. Andrew. St. Opo. Andrew. St. Andrews Market. Kumusta ang... Bentahan ng saging muna. Bentahan ngayon. Ngayon, sa ngayon po, Ma'am, matumal po eh. Pero kailangan paubos para may pangkain po yung mga anak ko po. Ano saging na nilaga? Talaga po. Tapos minsan po sa hapon, nagtitinda po ako ng banana Banana Q, Q. turon, at iba-iba po. Madiskar. So sa umaga nilagang saging tapos paghapon ginagawa niyo ng banana Q. Opo, sir. Ginagawa ko pong banana Q, turon. Madiskarte si Ate Tapos Maricar. kapag may sobra pa doon, ginagawa niya pang nilupak. Nilupak. Hindi po. Pag may sobra po, pinapamigay ko po. Pinapamigay mo. taray naman Hindi ko na po tinitira, tapos binibenta pa kinabukasan. O Sister L, ito yung sinasabi mo kanina na bumabalik yung good karma. Yes, oo, Pinamimigay ko tama. po. Oo. Pero bago bumalik ang good karma kay Ate Maricar, bigyan mo na siya ng 1,000 pesos, Ninong Sherwin. Ito Ate Maricar, dahil palagi ka nakatune in sa DZRH, ito meron kang 1,000 pesos. Thank you po, Sir Deo at Sir Raymond, Ma'am Elaine. Thank you po. Merry Morning. Christmas, Opo. Ate Maricar. At Opo. Ninong Sherwin, sa word of the day. Ang ating word of the day, Ate Maricar, kapag nakakuha mo yung ating word of the day, meron kang DZRH mini component.
Money Trail po. Ayun. Money Money Trail. Trail. Dahil dyan, meron kang Diesel H mini component at syempre meron kang Diesel H t-shirt at ang siksik liglig umaapaw na Noche Buena at Media Noche basket Aba. at ang pinakabago, pinakamalaki, pinakapulang-pula ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman magiging Koreana ka na. Ay. May gagamitin ako maglalabaw. Yes. Saktong-sakto. Salamat po, Ma'am Elaine at saka Sir Deo. Makalma, maraming salamat po. Merry Christmas po. May Opo. pambili na po ng damit yung anak ko po. Ayan, at saka sila kay Raymond din, Ate Yes. Maricar. Pero Opo. Ninong Sherwin, sabi mo nga, dapat mag-share. Dagdagan mo ng 1,000 si Ate. Babahagian ko ng napanalunan ko Yes, kagabi. ayan, Ate Maricar. Ito, Oh. binahagi. Buti ka pa, binahagian ni Sister Ed. Ninong Sherwin ng naman. 1,000 pesos. Talagang gusto niyang iparamdam yan sa iyo na kabahagi ka. Ay, Ang kanyang nako. panalo kagabi na samantalang ako yung pagod na pagod sa tabi niya na hindi man lang niya ako binabahagian kahit na ano. Now, Thank you po. Napaka Ma'am mo Elaine, talaga. Sir Deo, at saka si Raymond po. Ah. Maraming salamat po. Welcome po. Merry Christmas, Merry Christmas Ate. po. Happy New Year din po. God bless po. God bless, God Ate. bless. Merry Christmas sa Hindi na ako inyo. mapagsalita kay Ninong Sherwin. On air talaga sinusumbat sa akin. Sinabi ko ba on air? Ako talaga hindi ko naman sinasadya. Kahit ako ako Elaine, manalo magaling ng naman kausap. kapag ako manalo ng 100,000 ay talaga mamamahagi ako. Ay, di naman 100,000 yun. Ah? Tignan mo, last year ang napanalunan yung major prize din, yung iPhone 17. Wala pang 17. Oh, Siya yung nanalo na siya. kauna-una sa Pilipinas nagkaroon ng iPhone 17. Tapos ngayon naman, 100,000. 1,000 lang Grabe. yung inabot. Oy, hindi yan 100,000. Grabe kayo sa akin. Baka maniwala yung mga tao. Pero congratulations, Ate. Congratulations. Dahil dyan, dinedeklara ng management na hindi ka nakasama sa bunutan next year. Kasi lahat na lang ng major nakukuha mo palagi taon-taon. Grabe Ha? naman. Parang inaapi pala ako. Inalis. Napakaswerte. Diba? Congratulations. Hindi, well-deserved. Kailangan mo yan. Yes. Oh, ako hindi ko pa kailangan. Yan, hindi mo to kailangan. Oh, marami kang pera, Ninong Sherwin. Tingnan mo, nag-iikot ka kaya sa Metro Manila para lang ipamigay yung pera mo. Saan ka nakakuha niyan? Thank you, Diba? kay At least, Ate. maganda rin na yan, nag-share tayo ng blessing. Lalo na kay Ate Maricar na kahit napakasimple Deserve lang ng ni Ate kanyang hangad Maricar yan. ngayong Pasko. Ano bang wish mo ngayong Pasko, Ate Maricar? Ako po, gusto ko lang mabili ng damit yung anak ko kasi nangihingi siya ng pambili ng damit eh. Ayun. Yay. Maibigay. At least ngayon meron na. May pambili Yan, na. meron kang bagong t-shirt. Yan ang pasot mo sa iyong anak. Dish the RH salamat. Hindi ka na bibili. Oo, ha? Bagong damit. Sir Deo, Ma'am Elaine, thank you po. Ilan ba anak nyo? 4 po yung anak ko, puro lalaki. O, so bigyan natin ng 3 pang DCRH t-shirt para kompleto na yung t-shirt ng kanyang anak. Family shirt nila sa New Year. Isang Yung team, anak isang ko, team. tapos yung isa po, babae, namatay po. Ay, oo. Oh, sorry naman. Sorry po. Sorry. Po. So, kayo po magsusuot ng pang-4 na t-shirt. Yan, ha? Dodoblehin ko na lang. So, sa mga nais po na bagong... Asan ba si Mister? damit Ayo, ngayong asan ang Pasko? mister ni Ate Maricar? Nagta-tricycle po siya. Ayun. Tricycle Nasa driver. palengke. Ayun. Ayun. Ay, So, pumapasada para syempre may pandagdag sa kita. Dahil yung kinikita sa pagtitinda ng saging, pang-augment o pandagdag din doon sa kinikita ng iyong mister. Yan. Ito na yung mga bagong t-shirt. So, pagdating ng Pasko, yan na, magkakaterno kayo. DZRH t-shirt. Salamat po. So, swertein ka niyan, Ate Maricar, maniwala ka. Thank you po. Sana po. Sana po. yes. Matupad. Naku, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. December 6, Sherwin Battle Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Sherwin Alfaro dyan sa Adriatico Street sa Malate, Maynila. 8:49 na ho ng umaga. Daming bayan. Balik ho tayo sa ating balitaan ngayong umaga ho ng Martes, December 23. Daming bayan.
Magtungo tayo sa ating mga kasamahan mula sa labas. Unahin natin ito, talagang dagsana yung ating mga kababayan pauwi ng probinsya. Mga dumaang biyahero sa mga pantalan sa bansa ngayong umaga ay may higit na daw sa 70,000. Dami na. Grabe naman Ngayong yan. araw lang to, boy. Mula kanina madaling araw lang. Hindi. Teka, mabagal yung ano. Sige, balikan na lang natin si Boy Gonzales Lakay Raymond. Si Giselle muna at may update siya tungkol dito sa kaso sa pagkamatay ni former Undersecretary, DPWH Undersecretary Cabral. Yung driver daw po ni dating DPWH Cabral, Yusek Cabral pa, posible daw isa lang sa lie detector test. Ayon po yan sa National Bureau of Investigation. Detalye balita mo, RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Lakay Raymond, Sister L, posibleng isa ilalim sa lie detector test yung driver ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral na si Ricardo Hernandez. Sabi sa DZRH ni NBI spokesperson Palmer Malyari, ito ay kung hindi pa kumbinsido yung mga investigador sa nakuha nilang salaysay. Hindi rin kasi anya sapat na nagtutugma lamang yung ibinigay sa kanilang statement ng driver at ang mga sinabi niya sa mga panayam. Pero lininaw ng spokesperson na kung sakali kailangang willing dito si Hernandez at ipagpaalam din sa kanyang legal counsel. Bagamat sinasabi rin anya ng PNP na consistent yung injury ni Cabral sa pagkahulog, bibisitahin ulit ng NBI yung crime scene para masiguro kung tumalon ba talaga yung dating opisyal. Sa hiwalay pa na panayam ng DZRH News, sinabi ni Malyari na lumitawod sa paunang findings ng DILG na pagmamayari umano ni Cabral yung tinuluyan niyang Ayong Hotel at ibinenta sa isang Eric Yap. Pero diin ang tagapagsalita ng Bureau, kinukumpirma pa ito ng NBI kabilang yung pagsilip sa mga dokumento at naging transaksyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle. Samantala, balikan natin ang Maynila dahil sa dami daw ng mga pasaherong o mga biyahero na dumaan sa mga pantalan, umaabot na sa 70,000. Ngayong araw lang kaya ito? Alamin natin mula kay Boy Gonzales, RH29. Kuya Boy! Boy G! Lakay Raymond, sa ilalim ng Auckland, biyaheng ayos, Pasko. 2025, nakakatala ang Philippine Coast Guard ng 37,000 mahigit na outbound passenger at 36,000 mahigit na inbound passenger sa mga pantalan sa buong bansa. Mula kagabi alas 12 na ating gabi ng kaninang umaga. Ayon sa PCG, umabot na sa 73,000 mahigit na kabuang pasahero ang bumiyahe sa dagat sa nabanggit na oras upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng biyahe. Nagsagawa pa ng inspeksyon ng mga tauhan ng Coast Guard mula sa 16 na distrito sa 203 sasakyan pandagat, 124 na motorbangka. Nasa heightened alert pa rin ang lahat ng distrito, istasyon at substation ng Philippine Coast Guard mula December 20 hanggang January 4, 2026 kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na mag-uwi para sa Kapaskuhan. Pinayuhan ng publiko na makipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard para sa mga katanungan at paglilinaw hingga sa mga patakaran sa pagbibiyahe at dagat. Ito si Boy Gonzales para sa Lizarek, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Kuya Boy Gonzales mula dyan sa Philippine Coast Guard. At itong mga panahon na ito ay maraming mga organisasyon, non-government organization, civil society, and private individuals, and even yung mga nasa politika, nasa showbiz, may mga may mga gift-giving activities na kanilang ginagawa. No? Yes. At ito, gaya nito ni Senator Lito Lapid. Si Supremo, Lito-Lito, Ayun, Lapid-Lapid. Sama si deputy niya, si Boss Ricky Ileto at paring Florante Rosales. May gift-giving activity sila. Actually, anong oras na ba? 8. Magna 9 pa lang. So ito, 9, ito schedule nila. December 23,
9 a.m. So mamaya, Ngayon ngayon lang. mga 3 minutes na lang. Unang activity nila ay dyan sa Munting Tahanan ng Nazaret. Ito ay sa Barangay Mabiga, Mabalacat, Pampanga. Ang mga beneficiaryo dito ay yung mga bata na may mga special needs. Wow, special needs. Alam niyo na. Itong mga batang ito. Then, sa 9:30, siguro malapit lang. Malapit din lang Mukhang pala doon. magkatabi. Doon lang Malapit, din, same Barangay location Mabiga din, Oo. Sa Duyan ni Maria. Ito naman ay dyan din sa Barangay Mabiga sa Mabalacat, Pampanga. 21 abandoned children. Ito naman yung Ito mga naman. inabandono ng magulang. Yun ang kanilang bibigyan ng regalo ngayong Pasko. Then mamayang alas 11 ng umaga ay sa Bahay Pag-ibig sa Barangay Telebastagan, San Fernando, Pampanga. Ayun, medyo malayo-layo. Umusog-usog na. Oo, ang mga beneficiaryo naman dito ay 49 na abandoned elders. So ito naman yung mga matatanda. Mga senior na to. Mga senior. Ang mga ibibigay dyan ay yung, siyempre, yung mga kailangan nila ay bigas, may Unan. may unan, then assorted goods. Goods. Na pamasko dito sa mga bata. Ibang klase din itong mga grupong tinutulungan ni pinapasyalan ni Senator Lito Lapid. Alam mo, sa ganitong panahon na maganda na ganito, ang alam ko sila kay nga din, parang may gift giving din siya kay Raymond, kaya siya wala ngayon sa programa. Mayroon silang community na tinutulungan din. Marami ho yan. Ayan, kaya sabi nitong si paring Dindo Matining malapit daw sa kanila. Itong Barangay Mabigas sa Mabalacat, Pampanga. Kaya sa lahat ho, good morning at Godspeed kay Senator Lito Lapid at yung team ng Lingkod Lapid na magtutungo dyan sa 3 venue ngayong umaga. And I'm sure na yung iba, meron din silang mga sariling mga gift-giving activity. Kaya sabi nga nila, pagpalain kayo. Merong good karma lagi ang mga ganyan. Pero alam mo, may nagrereklamo dito. Sabi naman? dito parang hindi naman totoo yan. Naubos na yung 13th month pay ko, wala pang bumalik. Ay hindi, baka wag tayong umasa ng wag tayong magano na parang pag nagbigay ka, may babalik. Hindi naman yung ganun 'di ba? Parang tsaka minsan di mo lang mararamdaman. Yes. At saka yun bang kumbaga sa atin halimbawa, yung since the time na dumaan tayo sa panahon ng pandemic. No? Para bang sa panahon na ito, dito natin marirealize, tayo, nandito nag-uusap, nagsasalita, nakikipagkumustahan, nakikipag-Christmas party, nakikipag-reunion, o kaya ano pa man, yung mga activity natin, swerte natin. Di ba? Yun pa lang, ang laking bagay na ipagpasalamat na natin yun. Samantalang yung ibang kakilala natin, kamag-anak natin, hindi na natin sila kasama ngayon na magdiriwang ng malang Pasko, di ba? Halimbawa, kita nyo sad to say, patawad sa pamilya, pero gaya nung nangyari kay Yusek Cathy Cabral. Very high profile yung kanilang position sa DPWH. Tapos nangyari ito days before Christmas. Si Congressman Romy Acop. Yes. Kailan lang ko lang narinig na nakikipaghuntahan kay Mayor Deo. Diba? Interview lang. Ngayon, nagulat na lang tayo, isang gabi ay nangyari sa kanya yung ganon. Di ba? Yun yung mga ganon. So tayo, marami tayong dapat ipagpasalamat. na tayo nag-uusap dito. Lord, thank you. Kasi nandito kami. Thank you. Nandito tayo. Kasama yung pamilya. Mga small things na maaari nating mga ipagpasalamat. Yung magising ka lang sa umaga, Laki Raymond. Pagpasalamat mo yun, di ba? Yung morning gising is already a blessing. Blessing, yes. Mahirap kasi pag walang gising, Laki Raymond. Hindi na yun. Mahirap yun. Oo naman. Ayan, di baling walang tulog. Basta may gising. Mahirap yung natulog ka lang, tulog ka na lang. Pero hindi, kapag pero sabi nga nila, di ba, pagka oras mo na, Oo naman. Pero yun, yung mga simpleng bagay. Especially
aminin naman natin talagang medyo talagang nag-iba ang panahon sa sitwasyon natin sa ekonomiya na kahit na medyo kumita ng konti, pagdating mo sa gastusan parang yung Hirap pa rin. 500 pesos o Wala na, Lakay 1,000 Raymond. yan, napaka Dati ang 1,000 mo, mga 2 plastic or 3 na yan. Mga ganyan. medyo mahirap bitbitin. Oo. Ngayon, Ngayon, yung 1,000 mo, parang winawasiwas mo na lang na parang kang bata na galing. Pinag-utusang bumili ng asin. oo, wala. Wala ang ano na eh. So, ganun talaga yung buhay. Ibig sabihin yan, ay kailangan nating siguro kumilos para mas gumanda pa ang takbo ng ating ekonomiya, mapababa ang mga bilihin. At saka, Trabaho lang kay Raymond, marami din ang walang trabaho eh. and on the other hand, kuminsan, wag nating iasa sa iba. Well, yung mga dumidiskarte, ay diskartehan natin. Yes. Huwag nating iasa sa iba yung atin. Oo. Kasi kung minsan kasi ang gobyerno, Huh? kasi sa Senado, Bakit? kasi si Presidente, si Congressman, si Governor, si Mayor. Huwag ganon. Pati yung pagiging wala mong trabaho, sinisi mo sa gobyerno. Hindi, sa totoo lang. May mga ganong May mga maririnig ganon. tayo Totoo. na. Pero, well, totoo naman na nakakaapekto, especially gaya nitong sitwasyon ng ating ekonomiya. Kasi naapektuhan. Halimbawa, ang dami hong, ito magpapasko, ang dami hong mga nagtatrabaho sa construction business ang nawalan ng hanap buhay. Dahil dito sa issue ng flood control corruption. Siyempre, ang sisi doon is talagang kung sino man yung mga gumawa ng kalokohan. No? Ang natuturo, yung mga ilang opisyal ng pamahalaan, mga mambabatas natin, sila yung natuturo. Pero, ang nasakripisyo, tayong lahat. Dahil tayo yung apektado lahat tayo dito sa nangyari ito. Totoo naman yun. Kaya lang, hindi naman pwede na yun na lang lagi. Di ba? Ibig sabihin, yun lang ang focus. Hindi. Paano naman yung tatanungin ka, halimbawa, ikaw jeepney driver, kumusta naman? Di ba? Ikaw ay construction, sa trabaho mo sa construction, o yung mga nagtitinda sa mga palipalengke, kumusta naman ang ating yung hanap buhay natin at pakikitungo din sa ating mga kababayan? O halimbawa, isa kang empleyado sa City Hall o munisipyo. O minsan, meron akong mga kakilala at kaibigan na nagtatransact sa mga government offices, especially these days. Naku po, yung iba sabi, wag na. Bakit? Hindi ka na iniintindi. Yung mode, iba na eh. Oo, iba parang nakabakasyon. Next year na lang. Or Next year na lang. even on a regular day, meron kang agency na pupuntahan na talagang hindi mo mararamdaman yung serbisyo. Aywan ko pero especially sa mga LGU. Sinasabi ko na kasi kung minsan yung mga tao na mga kababayan natin sa baba, ang nakikita nila puro national. Pero sa totoo lang, alam niyo, napakalaking problema sa local. Sa local. Ay, nako. Ang lala. Alam mo, ito I'll give you an example. Diyan sa bayan ng Silang, nagkaroon ng kontrobersiya na dyan dahil sa naboto ang mayor, nasuspindi, naging mayor, yung vice mayor. Ay ang vice mayor incidentally ay si General Ted Carranza, dating PNP officer. Pag nag-ikot yan ng, halimbawa, nag-ikot ng umaga, kasi may uniforme sila, yung mga empleyado, di ba? May nakita na doon sa palengke at 9 o'clock in the morning. Anong ginagawa mo naman sa palengke at 9 o'clock in the morning? Hindi ka naman yung in charge sa palengke. Palengke. Halimbawa, nasa General Service Office ka or accounting office, ba't bigla ka nasa palengke ng alas 9 or alas 11 halimbawa ng umaga? Sinisita niya yun. Nagagalit sila. Nagagalit sila. Ben, kala mo naman, hindi naman yung totoong mayor. Vice mayor lang yan, by accident naging mayor. Ganun ang reaksyon ng mga... Ganun ang thinking nila? Ganun ang thinking ng mga empleyado. Para bang minamasama nila yung paninita sa kanila. Kanila. Kasi sabi nga,
ang sabi lang naman ni, ito, kahit nakikinig, si... Acting mayor. Hindi, mayor na siya ngayon. Mayor na siya. Siya ang mayor ngayon. Siya na talaga. Si Mayor Ted Carranza dyan sa Silang. Sabi niya, simple lang naman oras lang naman ang pinag-uusapan Anong oras ang pasok mo? Oh. 8 to 5. 8 to 5. O 8 to 12, then break ng 12 to 1, then 1 to 4. Yun lang naman ang pinag-uusapan Bakit nga na naman nasa palengke ng alas 9? Ayun na nga. Oh. Di ba duty mo yun? Oh. So bakit hindi ka nagpunta ng bago mag alas 8? Unless, pumunta ka ng palengke para mag-check. Yun, Kung part ng trabaho mo. Oo. Wala namang problema kung hindi yun. part ng trabaho mo yun, there's something wrong. Yun na nga. Namalengke ba? Yun na nga. Either na namalengke or may katsikahan doon na yung mga ganon, simpleng bagay. Yung iba naman, pupunta ka sa munisipyo, sa City Hall, nandun sila sa lalong-lalo na yung mga mapupunong lugar sa probinsya. Umaga pa lang, nagmamaritesan na sa ilalim ng puno ng mangga. O kaya matandang akasya. Binibigay ko itong mga ehemplo para huwag masyado tayong yung paalala lang. Magpapasko kasi minsan ang daming mga issue kung minsan yung problema natin sa corruption sa taas, doon lang tayo nakapokus, pero sa baba napakatindi. Yun actually hindi pero alam ng mga kababayan natin yan, Lakay Raymond. Yung sobrang aware sila diyan sa ganyang mga issue. Yung mga halimbawa ikaw ay may business ka sa local, di ba? Halimbawa, meron kang let's say restaurant. Sa probinsya, hindi naman yung talagang restaurant, parang karinderya yun. di ba? Kung minsan, sinasalbahin ng mga taga-business, BPLO yun Business Licensing Office. Yung Business and Permits Licensing yung Office. Yung nagpupunta sa'yo. Yung mayroon akong naalala dyan. Ako, personal ko to personal ko to dahil kilala ko ng personal yung nabiktima. Pumunta si Madam, si Madam kanina, chief ng BPLO. Babae babae to. Pumunta doon, sama ng mga 5 or 6 sila. So 6 lahat sila. Mga tao. Kumain. Siyempre, good service. Nung maniningil na sabi niya ba't mo kami sisingilin? Sabi nung taga BPLO, puntahan mo lang ako sa munisipyo. Ang tanong, kung ikaw may-ari ng business, ano ang isasagot mo kay Madam na siya yung nag-issue ng business permit mo na by January magfa-file ka ulit sa kanya? Ayun. Magpa-file ka ulit Magre-renew ka ng business permit and licensing mo Tapos ang sabi niya, puntahan mo nila ako sa munisipyo. Anong ibig sabihin nun? Ang tanong, pumunta ba yung may-ari? Di hindi. Tumingala na lang sa langit. Sumigaw ng... lugi siya doon, Lakay Raymond. Yun na Nalugi nga, siya. yan sinasabi natin. Simple yun Pagkain pa yun, kinain mo yun. Grabe. Ba't tayo mabayaran? Napaka-corrupt naman ng utak. Wala akong sinasabi. Ikaw nagsabi nun. Totoo naman corrupt. Diyos ko, kung hindi ka ba naman nuknukan ka ng kawalang hiyaan at maliit na negosyo lang wawalang let's say, hiyain mo. halimbawa, kumain kayo, 5 kayo. At sabihin natin, 1,000, 1,500. Ano na yun? Kunyari, maliit na ngayon. Yun na nga yung kumbaga, baka yun lang ang kikitain niya the whole day. Kasi siyempre, well, anyway, binabanggit ko ito para paalala lang na kung minsan siyempre naman hindi naman lahat ng lokal. Meron may naman mga magaganda ang serbisyo na lokal. Personally, ito yung experience ko diyan. Invite kami sa isang event, Sorteo Festival diyan sa Carmona, Cavite. Ang mayor noon ay si Mayor Congressman ngayon si Roy Loyola. Okay. Akyat tayo sa taas, sabi niya after the event. Umakyat kami sa taas. Kita ko, pag ang ganyan, pagtingin, pagpasok mo, salamin lahat, kalahati, kita. Right, left, and right side. Kitang-kita mo paglakad mo ngayon sa hallway. Sabi ko, ibang klaseng City Hall ito. Munisipyo pa. Munisipyo. Sabi ko, bakit ganyan? Anong ginawa? Yun pala yun. Para kita ko lahat. Lahat ng galawan doon sa loob. And pati sa Office of the Mayor. Kita rin. Kaya kung halimbawa ikaw. Kaya kung pupunta ka, manunuhol ka. Tsaka manunuhol ka. halimbawa, hindi ka pwedeng magsinungaling yung sekretarya ni Mayor na
bakit saan mo punta kay Mayor? Oo. Naku, pasensya ka, nagpapahinga. Hindi, ayun, kikita-kita ko. Di ba? Oo. Kita mo lahat ng pati ginagawa ni Mayor. Kung umiidlip ba si Mayor. Mga ano lang to, mga mapag-uusapan lang sa mga panahon na ito. Sa oras natin na alas 9:13 na ho ng umaga, makibalita nga tayo dahil kasi nung kahapon, binago niya yung legislative calendar sa Senado. Dapat magsasara na kahapon. Kahapon. Pero meron silang activities sa December 29 for the ratification of the 2026 national budget. At makibalita nga tayo mula sa isa sa mga opisyal ng Senado ngayon, Deputy Senate Majority Leader, Senador J.V. Ejercito. Senator J.V. sir, magandang umaga. Welcome sa DCRH with Raymond and Elaine. Good morning, Sen. Yes, magandang umaga rin Raymond at Elaine sa ating mga taga-subaybay sa DCRH. Yes, sir. Unang-una nga, kumustahin namin? Kumusta kayo, Sen? At ilang days ang inaabot niyo sa pagkaka-ospital? Oo, 10 araw akong na-confine, no? Tapos, yun, more than 1 week din ako nasa bahay dahil sa mga lagnat. So, halos almost 3 weeks akong buong December. Out of commission ako. At least nakalabas na rin ako finally bago magpasko man lang. Salamat sa Diyos at gumaling din, no? Medyo matindi tumamang pneumonia sa akin no? Pneumonia, oo. Nakailang antibiotic na para mawala talaga siya. Marami ang nagtataka kasi sabi nila, si Senator JB. Very fit to si Sen JV nagmomotor, nagbabike pa. Tapos tinamaan ng ganun. So, ano naging paliwanag sa inyo, Sen, inyong mga doktor? Well, siguro nung budget hearings, baba yung immune system dahil doon, Raymond, hanggang pulutan. Ako yung minsan majority leader, minsan presiding, nagde-defend. So, inaabot kami alas 2 sa umaga, tapos kinabukasan, gising na naman. So, maaring nabong magsak yung aking immune system. Baka doon ako tinamaan din na po ng pneumonia, virus. Kaya yun, tinamaan po tayo. So dapat pala kahit na sabihin mong physically fit ka, dapat kailangan pa rin ng mag-ingat, Kapag ang immune system ang bumagsak, mabilis tamaan ang sakit Alright, Sen JB sir, ngayon pumasok na ho kayo kahapon at kasama kayo dun sa mga pag-uusap diyan. Paano ho ang process ngayon natin sa budget dahil sigurado ba kayo makababalik ang mga senador sa December 29? Sana dahil yan ang nakatakdang na Senate na schedule para sa ratification para umabot na pirmahan ng budget ng Pangulo na para wala kayo inactive budget. Marami naman nag-commit na sila maiiwan dito para lamang hintayin nilang matapos yung ratification sa 29. Pero ano bang usapan dyan sa rules ninyo sa Senate, Sen JB sir, ano ba to? Simple majority or may number of votes dapat na makuha ng Senado? I think simple majority lang yun for the ratification. Simple majority. At least kung meron man call team 15, siguro may boboto rin iba madadagdagan pa. So kailangan na maka-quorum tayo at maka-majority vote. On your part, bagamat medyo hindi na kayo naka-attend doon sa BICAM, sa bahagi ninyo, Sen JB sir, masaya ba kayo sa kinahinatnan ng 2026 national budget? Well, I have to be honest with you. Alam mo, Raymond, Elaine, ang budget, kasi budget hearings, win or lose yan minsan, yung mga dinipensa ko, lalo na yung mga DOTR, DILG, karamihan naman lumusot, kaya masaya naman ako yung pinaglaban natin. Kaya although maraming binawasan sa BICAM sa mga airport na nagagaya ko kasi gusto kong lagyan yung mga regional airports para sumigla ang turismo at ekonomiya. Binawasan, tinapyasan ng BICAM. Yes, sir. Tapos, pero ang importante lang, halimbawa, yung naging controversial na napunta yung mga foreign assisted projects or priority programs sa program funds ng panahon nila Saldigo, binalik na po natin sa program appropriations, Ayan talaga ninapan ko. Tapos sa DILG naman, magandang balita, yung mga uniform personnel ng PNP, PFP, BJMP, pati sa Coast Guard,
nilagyan na tinaas natin yung subsistence allowance from 150 pesos to 350 pesos a day. So at par na siya with AFP. So marami naman tayo nagawa. Tapos yung BFP rin, yung 65 remaining LGUs na walang fire truck or walang fire station, nalalagyan na rin po. So lahat magkakaroon na ng fire trucks at fire station sa buong bansa. At sa DOTR, again, nilaban natin na maibalik yung sa program appropriations, yung mga North-South commuter line, Metro Manila subway system para hindi na ito magkaroon ng delay. So masaya ako sa parteng yun. However, doon sa, alam mo naman Raymond, malapit sa akin yung universal healthcare. Yun. Malaki yan. Medyo malungkot ako dahil yung maisip, lumaki palalo. Na sa tingin ko, I'll be biased kasi kung gusto nating talagang umubra ang universal healthcare law, dapat yung maisip, i-phase out na natin. Kailangan ang rational ng universal healthcare law, kaya nga yung pondo ng PCSO, PAGCOR, nilagay na natin sa isang fund, no? Nilalagay na natin sa universal healthcare. Tapos hindi na dapat ang tao pumupunta rin kung saan-saan, no? Napupunta sa politiko, sa PAGCOR, sa PCSO. Kung magkasakit, ang problemahin mo na lang magpagaling. Dapat sa ospital na ang or sa PhilHealth na ang bahala sa iyo. So yan ang universal healthcare law. So yung maisip sana umpisa okay lang. Kaya lang ngayon na unti-unti nang gumaganda ang universal healthcare law at dahan-dahan nang naayos ang PhilHealth. Dapat slowly i-phase out na natin yan. Kasi nga gusto natin tanggalin yung patronage politics na hindi dapat lumalapit sa politiko at magmakaawa para makakuha ng assistance. Yun po ang ating. Kaya yun lang, medyo hindi ako pabor doon kasi it undermines the very purpose of the universal healthcare law. So, yung sinasabi nila Senator Ping Lacson, Senator Sherwin Gatchalian na sa 2026 daw, may mga safety nets dito sa lumaking budget ng MAIF at hindi na kailangan ng mga guarantee letters. Magagawa ba yun, Sen. JB, sir? Well, nilagyan nila na lalagyan daw ng special provision na bawal na mga politiko ng more guarantee letters. So, tignan natin, no? Dapat siguro DOH ka lang ang magsagawa. At saka ang naging rational kasi dahil sa dami ng disaster na nangyayari, no? Kaya tumaas yung mga AIX at mga social programs at iba pa na nagagamit. Ako kasi, Raymond, hindi ako masyadong sa social programs kasi hindi sustainable yan. Okay yan tama, oo. For the short term. Pero ako kasi more on infrastructure, on healthcare, yung mga sustainable programs na talaga magbibigay ng magpapaganda ng buhay, kalidad ng buhay. So, mas doon ako bias kasi. So, yun lang. Hindi kasi ako masyadong kumbaga hindi ako kumbinsido na sustainable para sa akin ng social program. Kumbaga lamang. Kumbaga sa inyo, Sen. JB, hindi nyo nakikita na yung ayuda mentality ay mananatili. Hindi dapat, Raymond. Kaya nga napansin mo, pinupush ko ever since sa Senado, infrastructure development, railway system, airports, silagyan natin. Kasi gusto ko, pag meron structure, sisig na ekonomiya, kakalat ang development. Yung mga probinsya, uunlad, pag yung railway system, hanggang Bicol, hanggang Norte, lahat na madadaanan yan, uunlad, magkakaroon ng growth areas, magkakaroon ng trabaho at hanap buhay. Ito ang dapat nating pagtrabahuhan, magkaroon ng trabaho at hanap buhay. Ang ating makabayan, hindi lamang buong buhay aasa sa ayuda, hindi po yan sustainable. Ayun. Band-aid solution kasi tama. yung ayuda yan, lumaki lalo. So, okay. Ngayong panahon, Sin JB, umaasa tayo, hopefully by December 29, maisagawa lahat inyo nakaplano para umabot tayo dun sa deadline. At pagtawid ng Enero ay panibago ito. Ano yung kung meron ka pang sana dito sa budget na ito, ano ba yung gusto mong dapat i-push pa? Yung siguro, happy ako kasi nadagdagan pa yung budget ng PhilHealth, no? Nalagyan ng another 15 billion, so that will be good for universal healthcare. Nabawasan lang yung defense. Isa sa mga nilaban ko, yung EFP modernization dahil sa nangyayaring sitwasyon sa West Philippine Sea. Gusto ko sanang
mas lalo pala kasi yung ating AFP na not to compete with China, kailangan maging respectable, no? Magkaroon tayo ng minimum credible defense posture. Gusto ko sana one time, big time, palaki na para yung mga multi-role fighters, mga external defense natin, mga missile system, mailagay na para lang magsilbing deterrent for our defense system. So, again, yun, medyo natapyasa na naman sa BICAM ng konti dahil ang proposal ko dyan was 50 billion, no? The biggest in years. So, natapyasan din, naging 40 yata, no? So, yun lang. May mga win some, lose some talaga ito eh. May mga, siyempre hindi naman the whole entire budget masaya ka, no? Pero marami rin ako masaya dahil yung mga pinaglaban ko, nakapasok naman tulad ng subsistence allowance sa ating mga uniform personnel, yung mga fire truck, fire station, yung mga DOTR, at least masisigurado na hindi madedelay na yung funding ng North-South Commuter Line na railway, saka ng ating Metro Manila Subway. Nasa program appropriation sa po siya, no? Hindi na aangal ang JICA at ADB. So, ito yung mga, at least meron tayo mga victories, no? Kaya sabihin na natin half-half. Meron akong medyo may mga nalungkot, pero at least may mga small victories din naman. So yung construction ng subways and JB, sir, tuloy-tuloy na yan? Opo, alam nyo, nagka-problema yan, di ba? Kasi nga, nung nilagay nila saldi ko sa unprogram funds yan, nagkaroon ng delay. At yung JICA mismo at ADB, umangal kasi nagkaroon tayo ng delay sa payment ng atin loan, nakakahiya. Sinagsumbong kay Presidente yan. Kaya nga natin sinigurado na hindi na mauulitan, kaya nilagay na natin ang priority programs at foreign assisted projects sa program appropriation. So, sinigurado natin at yung matitira man sa program, wala nang kaagaw ngayon. No? Siya po ang priority. Yan po ang mangyayari. Alright. Senator JB, sir, well said. Siguro sa pagkakataong ito, batiin niyo ang ating mga kababayan at paalala din tungkol sa problema sa ating kalusugan. Siguro, Merry Christmas and Happy New Year sa ating mga tagapanig sa BCRH. Ingat lang po, no? Dahil sa sakit, mag-ingat po tayo dahil medyo uso. Gamot lang, vitamins para malakas tayo ngayong Pasko. Again, Merry Christmas sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Yes. Salamat, sir, mga kaibigan. Deputy Majority Leader, Senador JB Ejercito. Nag-atid sa ating oras na 9:25 ng umaga. Daming bayan. This time check is brought. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste.
with Max Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ay, balik ko tayo sa ating balitaan ngayong umaga at 9:28 na ng umaga. Daming bayan. Itong lang nais nating batiin dahil nagpabati. Kanina pa pala ito pinadala. Binabati natin ang happy birthday kay Dr. Cheribel Foliosco del Rosario. Siya ay District Supervisor sa Santol, La Union. Happy birthday po. Santol and Bacnotan. Dalawa pala. Isang district pala yun. Pero may nagpapa-shoutout pala sa atin na Lucky Raymond. Kaya, ang bumabati dito ay yung tiyuhin mo na si Ronald John Estadilla. Yan, okay? May Happy nagpapa-shoutout birthday ho. sa atin. Hindi mo na shoutout yata kanina or hindi Sino? nila na-monitor. Sino? Ang Team Lingkod Lapid, Senator Lito Lapid, nakikinig daw pala. TIESA kanino? COO Mark Lapid, si oo nga. Bukal Maynard Lapid, and of course, si COS Ricky Eleto. Sabi niya bata niyo kami. Ay, Morning, Sir Flor. Godspeed sa inyong Ingat mga, kayo, ingat. sa inyong gift-giving activity ngayong umaga dyan sa Pampanga. Magandang umaga din kay Idol, Buddy Oberas. Nakasama ito sa... Si Sir Buddy. Ito sa RMN, di ko alam, nasa RMN, RMN pa ba wala siya? na siya ngayon yata sa RMN. Pero nung ganun? nandun ako ay nandun siya. Bakit nag-RMN ka rin ba? DZXL. Ayun, DCXL. Si Boss Jomay Paroco pinababati ng happy birthday, Boy Paroco ng Bacolod City. Binabati ho kayo sa kaano-ano ni Boss Jomay. Kaano-ano kaya ito. ni Boss Jomay? Ayan, Mr. Boy Paroco of Bacolod City. Kapatid niya. Kapatid pala ni Boss Jomay. Binabati ho kayo ng inyong kapatid, si Boss Jomay Paroco dito sa Manila MG Group of Companies. In the meantime, eto naman, sa oras na alas 9:30 ng umaga, 12 LEDAC priority bills pinagtibay ng Kamara bago ang Christmas break. Detalye ng balita mula kay RH12. Milky Rigunan, na-miss ka namin. Bakit Manang Milky Milks, gabi? bakit wala ka Nahanap kagabi? ka. Oo. Milky, magandang umaga. Magandang umaga para mapunta yung ilang grand prize. Bawas sa kaagaw. Bawas ka, nagparaya pala ang Manang Milks. Iba talaga yung mga Kaagaw. yun. Kaya napunta pala sa amin, Manang Milks. Ayun. Thank you, Manang Milks. Kaya isa si Sister L sa mga major Grand winner. kagabi. Oo. Nagpunas ako ng panyo kay Giselle. Mula ulo hanggang paa. Totoo pala yun, Manang Milks. Parang santo, no? Oo, kasi ikaw, di ba, lumapit din ako sa'yo, nawakan ko kamay mo. Oo. Kaya napunta sa yung swerte. Oo, dalawa ba naman kayo kung di pa naman mapunta sa akin yun. Oo. But anyway, go ahead, Manang Milky. Anyway, sa mga ganap kahapon sa Kamara ay pinagtibay ng Kamara sa third and final reading ang 12 priority measures
ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bago masuspindi kahapon ng sesyon para bigyang daan ng Christmas break. Ilan sa mga ito ay ang AIX Bill o Assistance to Individuals in Crisis Situation para permanente nang maipatupad ang mga programa sa mga may hirap at ang National Reintegration Bill para maalalayan ng mga returning OFWs at ang National Center for Geriatric Health Bill para naman sa mas maayos na medical assistance sa ating mga nakatatanda. Ang 5 pang LEDAC priority bills ay tinalakay pa ng House Committees on Appropriations at ng Ways and Means, habang 15 pang panukalang batas ang dumadaan sa review na makukulang komite sa Kamara. Umapela naman si House Speaker Faustino D. III sa mga kapwa mambabatas na patuloy na pagsilbihan ng mamayan sa pamagitan ng tapat na serbisyo. Ang sabi ni D, ang tunay na paglilingkod bayan ay hindi daw nagmumula sa posisyon o kapangyarihan, kundi ang pagpili ng Kongreso na maglingkod ng totoo at tapat. Ito ay nagmumula sa kaalaman na may isang bata daw ang nakapagtapos, isang pasyente ang gumaling. May isang pamilyang umaasa dahil pinili daw ng Kongreso na maglingkod ng totoo at tapat. Narito si House Speaker Faustino D. III sa kanyang mensahe ngayong Kapaskuhan. Hayaan niyo ako mag-iwan ng isang mensahe ng pag-asa. Christmas reminds us that public service is an act of love. It teaches us to nurture a culture of kindness. Ang tunay na kagalakan sa paglilingkod bayan ay hindi nagmumula sa posisyon, titulo o kapangyarihan. Ito ay nagmumula na sa kaalaman natin na may isang batang makakapag-aral at makakapagtapos. May isang pasyenteng gumaling. May isang pamilyang muling umasa dahil pinili po nating maglingkod ng totoo at tapat. Samantala, magre-resume ang sesyon sa Lunes, December 29, para i-ratify ang 2026 proposed national budget. Ako si Milky Milky. Bulat para sa... Yes, sir. Lucky Raymond. May commitment sila kasi dito sa Senado nagbibilang kami, 24 lang yung number namin pero parang sabi naman ni SP Tito Sen, kayang-kaya na more than the majority number. Paano kayo dyan sa House? Na ilan lang ba kayo? 300 plus na sila? 300 plus. Oo. May commitment na makukuha yung majority pagdating ng Monday? May commitment kasi nagsalita kagabi itong kahapon si House Majority Leader Sandro Marcos at pinagtibay yung resolution para baguhin yung legislative calendar until December 29. At dito pinag-usapan na pagbalik nila after Christmas break, December 29, kasi dapat 22 tapos na ang sesyon, di ba, Lucky Raymond? Kahapon, kahapon. Pero pinagtibay ng Kamara yung resolution until December 29, babalik sila para ma-ratify ang 2026 General Appropriations Bill. Ano yun? Dapat may attendance, may special may attendance, di ba? Kasi... pero... Babalik sila sa 29. 29. Tinitingnan ko yung video mo kay Speaker Boji D. Parang lalong gumandan lalaki nung naging speaker si Congressman Boji, Ganun ba ang iyong Oo. Nag-iba yung Nag-iba ba yung aura niya? Oo. Nag-iba yung aura. Pag nagpupunta tayo sa panahon ng kampanya sa Isabela, yan ang laging taya doon sa Isabela. Ngayon nakita ko siyang speaker. Lalong nag-iiba pala talaga. But anyway, Milky, ito lang. Anong advice or anong huling balita dito sa kampo naman para kay Congressman Romy Acop? Ayun nga pala. Mag-break ang session. Wala bang kasi kung minsan dinadala dyan for sa House. di ba? Necrological service. Paano? Kahapon ay naka-half mast na ang bandila ng sa harapan ng Batasan Pamansa dahil ito ay pakikiramay sa pagkamatay ni Congressman Romeo Acop ng Antipolo. Ngayon, wala pang advisory kung magkakaroon ng necro services ang Kamara dahil kahapon yung last day, pero bago ang kanyang mensahe sa pagtatapos o
suspindi ng sesyon kahapon ay nagbigay muna ng mensahe si House Speaker Faustino III at kinilala niya ang mga naiambag sa Kamara ni Congressman Romeo Acop. Isa nga dito, yung kanyang mahalagang papel sa Quadcom kung saan talaga namang nagisa yung maraming mga resource person, na-discover yung mga acknowledgement receipts at doon na lumantad yung iba't ibang mga pangalan sa panguna ng sikat na Mary Grace Piato. Talaga naman. Alright. Muli yung ating hong pakikiramay sa pamilya ni Congressman Romy Acop. Salamat, Milky. Maligayang Pasko, Lucky Raymond. Yes. Sister L, ako si Mr. Milky Rigona. Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH12, Milky Rigunan sa Kamara de Representantes, 9:38 na umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. RH 9:45 ng umaga. Damdamin Bayan. Magtungo tayo sa reports ng ating mga kasamahan. Natin ng report mula sa dahil yung mga uuwi daw sa Antique, Iloilo, Davao ay naipon doon sa Marikina dahil sa delay sa Batangas Port. Ito yung mga bibiyahe by land. Yan. Nakalimutan ko yung BFCT kung tawagin nila dyan sa Marikina. Ayun, yung BFCT Terminal. Yung terminal. Bayani Fernando Terminal. Yung C hindi ko alam eh. Yung T lang alam ko. Bayani Fernando Central Terminal. Pwede. Sa Marikina ho ito. Si Edniel Parosa sa detalye ng balitang yan. Edniel, magandang umaga at Merry Christmas. Merry Christmas, Lucky Raymond at Sister L. Pero sana lamang umabot itong mga ito sa Merry Christmas at pagkat pinangangambahan, baka magpasko na naman sa biyahe. Itong taon-taon natin inire-report kagaya nitong mga pasahero sapagkat binalikan natin itong BFCT Terminal dito sa Marikina. Kahapon kasi matapos natin makita yung sitwasyon kung saan dagsa yung mga pasahero. Nagusiuyan ngayong holidays, sinilip natin kung mayroon pa rin natitira at mantakin mo ay isang araw na lang at bisperas na ng Pasko. Marami pa rin sa kanila ang ipit. I don't know kung pwede nang tawagin stranded pero delayed yung kanilang biyahe. Dito sa sakayan, partikular yung mga pauwi sa Kabisayaan at sa may Mindanao. Ito kasi yung DFCT Terminal alternatibo ng mga sasakay sa halip na magtungo, maghanap ng biyahe sa Araneta, sa Cubao, sa Quezon City o makipagsiksikan sa PITX. Dito na lamang sana nagpupunta pero pagdating nyo dito, kahit kayo ay nakabook, ay delay yung inyong mararanasan. Sabi ng mga booker at dispatcher, kanilang mga binabanggit, delay din naman kasi yung turnaround time mula ron mismo sa may Batangas Port sa pantalan ng Batangas. Wala naman daw sila nakikitang matinding aberya sa pantalan pero grabe ang volume ng mga motoristang sumasampa sa barko. Kaya mabagal ang usad at balik ng mga naka-schedule na bus. Kaya kahit nakabook ng ilan na mga mananakay, kailangan pa rin nilang maghintay ng ilang oras dito sa BFCT. Ang magandang balita, wala na rito yung kagaya kahapon, Sister Al, kung malala mo, yung mga pupunta rito na walk-in. Chance passenger. Yung mga nakikita nyo, yung mga chance passenger. Yung mga nakita nyo ngayon sa RHTV, lahat ng yan, may mga schedule may booking na. Bad news. May booking na. Kahit may schedule sila, halimbawa nga, delay pa rin. 8 ng umaga, delay talaga ng ilang oras. Kaya yung ilan sa kanila ay dito na nagpapalipas ng magdamag. Tama nga ba yung yung BFCT? Ano yung BFCT? Bayani Fernando Central Terminal? Commuter Terminal. Commuter. Commuter Terminal. Itong BFCT. Katabi nito, bagsakan din ng gulay at gulay. Yan. Ilang kembot na lang from SM. Merry Christmas. Yun naman ang pupuntahan natin, yung mga bilog-bilog. Dito rin binabagsak yan. Maliban doon sa mga palengke, of course, sa mga pamilya dito sa Kamaynilan, Lucky Raymond. So, pero Edniel, since lahat yan may ticket na, may booking na, makakaalis na sila, kahit sure delayed. na. Sure na. Delay. Yun nga lang, ang pangamba nga, baka magpasko sila sa daan dahil hindi natin matantya yung Batangas Port dahil hindi lang mga commuters na nandun Kahit yung mga private motorists ay kasama nila doon sa kanilang agawan ba, doon sa oras ng biyahe. Kaya ang sitwasyon dito sa BFCT sa lungsod ng Marikina. Balik sa inyo, Lucky Raymond at Giselle. Teka, maraming salamat, Edniel Parosa. Damdamin
Samantala, punta naman natin mula dyan sa Marikina. Ang PITX, tama ba ako? Nasa PITX ba si Giselle? Ilang bus company sa PITX, walang biyahe pa Bicol. Nako, bakit naman? Ang Vismi naman daw, o Visayas Mindanao, bukas at sa Pasko naman. Bakit? Walang biyahe na. O walang biyahe. Naubos na yung bus. Wala, baka hindi pa sila nakakabalik. Tsaka kung makabalik man lang kay Raymond, pagod na talaga yung driver. Tsaka yung Magpapasko din. Oo, yung magpapasko din. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Operasyon yung ilang bus company dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para yan bukas at sa mismong araw ng Pasko, December 25. Sa abiso ng pamunuan, walang biyahe ang Raymond Pabicol sa December 24 at December 26 at sa December 31 hanggang sa January 2 ng susunod na taon. Wala ring biyahe yung Kagsagwa sa kaparehong ruta bukas at sa December 31, bukas naman at sa December 31, walang operasyon yung ALP Sabang Limitado, yung biyahe ng Philtranco at Amihan sa December 24. Wala ring biyahe yung Mark Eve sa mismong Pasko, gayon din yung Roro sa December 24 at 25 patungong Kabikulan. Sa Visayas at Mindanao, walang operasyon yung CUL, CIBL at Silver Star sa December 25, December 31 at January 1, habang yung Elaville sa December 31 tigil operasyon. Wala ring operasyon ng Diamond Star at Eastern Gold Strand sa December 24, December 25, December 31 at January 1 pa Visayas at Mindanao, habang ang Megabus naman walang operasyon sa mismong Pasko, December 31 at sa bagong taon. Ayon kay Colin Calbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer nitong terminal, 66.67% na ng mga biyahe pa Bicol sa bisperas ng Pasko yung fully book o punuan na ngayon. Hanggang kaninang alas 9 lamang ng umaga, mahigit 51,000 na nating mga kababayan yung dumagsa dito sa terminal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas o na sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, Giselle. Balik tayo doon sa North area. Ang Department of Transportation o DOTR magtatayo naman ng isang covered walkway na mag-uugnay sa dalawang malalaking mall sa North Avenue sa Quezon City. Yan, sige. Malaking bagay din yan. Lalong-lalo na yung mga naglalakad lang pag umulan, nako, at saka kahit yung sobrang init ng panahon. Si Val Gonzales sa detalye ng balitang yan. Val, magandang umaga at Merry Christmas! Balikan natin maya-maya kay Raymond si Val Gonzales. Naputol ang kanyang linya. Pero i-shoutout ko lang, nanonood pala sa atin na kay Raymond, ang Hair Shaft Salon. Ayan, mga taga Hair Shaft Salon Manila. Hi kay Miss Bell. Magandang umaga po sa inyo. Mayroon pa ebidensya. Nagpicture pa ng TV Good morning, Miss Bell. Merry Christmas. Doon sa kantin daw ng Soler. Nanonood sila. Nandyan si aming kapitbahay na si paring Joseph Maniago. Yan. Taray umaga dyan nanonood. naka-fix daw yung ano nila dyan yung TV nila. Nanonood lagi. Bawal ilipat ng channel. Wala nang lipatan. Wala nang lipatan. Dyan sa kantin ho ng Soler Resort. Parang showroom lang pala na kay Raymond ng Toyota Alabang. Walang gagalaw ng TV. Naka-DZRH lang yan. Ang tindi ng volume ng siguro ng sales nila ngayon. Ang dami la kay Raymond. Lalo na meron sila yung yung walang down payment. Pwede kang mag-go-in ng sasakyan ng walang down payment. Ay, shout out kay Boss CTL, Boss Cesar Lee at kay Sir Mike Lee. At magandang umaga sa inyo. In the meantime, teka, ipasok na natin si Val kasi Val muna. Naputol na to kanina. Okay na ba? Val, ready ka na sa iyong report? Saan gagawin yung walkway na yan at kailan sisimulan? Val! Raymond at Sister L, abay asahan na ng mga pasahero, mga estudyante, mga manggagawa at mga mall goers na araw-araw na dumaraan at nagtutungo dito sa Trinoma Mall at SM North Raymond. Iasahan na nila yung mas ligtas at mas maginhawang daraanan sa pagitan ng dalawang mall na ito dito sa Quezon City. Ito'y dahil sa kasado na ng Department of Transportation at Management ng dalawang establishmento
ang pagtatayo ng isang covered walkway na mag-uugnay sa dalawang pinakamatataong mall dito sa Metro Manila. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, bahagi ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iprioridad ang pagbibigay ng ginhawa sa mga pedestrian dito sa Metro Manila. Nagsagawa na ng inspeksyon ng mga opisyal ng DOTR, partikular na ang MRT3, at nakitang sitwasyon ng publiko. Sa ngayon ay naglagay muna ng pansamantalang mga slab ng simento doon sa mga parte na madaling bahain upang magbigay ng mas ligtas na daanan para sa mga commuters, lalo na kapag may malakas na pag-ulan na. Sa itatayong walkway, sabi ni Secretary Lopez, i-co-connecta ito sa itinatayong common station na magbibigay ng access sa MRT3, LRT1 at MRT7. Gate ng kalihim, hindi dapat na magtatagal ang ganitong pasakit sa mga commuters, lalo pat ang common train station at MRT7 ay nakatakda ng mag-operate sa taong 2027. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, Val Gonzales! 6 na minuto pa bago mag-alas 10 ng umaga. Number 1. Ang kinis. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Oy, ito palang pamaskong handog ni Senator Lito Lapid. Pinuntahan ni Ate Grace Nandun doon siya sa Mabalacat. ngayon. Sa bagay, malapit lang kay Miss Grace yan. Ay, sa kainan ni Tita Ens, may kainan ka, di ba? Ate Grace, pag nandyan si partner Florante, kamo wanted siya dito kay Ma'am Malu. Oo. Sabihin Wanted siya. mo, mayos-ayos siya. may araw pa daw siya. Hindi pa pumapatak yung Pasko. Kaya may ano pa, 2 araw pa simula ngayon. Hanggang mamaya lang. Hanggang mamaya. Ayun nga, 24 na pala bukas. Baka mamaya makaligtaan. Si Ate Grace Ansano naroon sa Mabalacat, Pampanga. Ano na ang activity ngayon dyan, Ate Grace? Sir Raymond, ilang minuto lang inaasahang darating na rito si Senator Lito Lapid. Dito yan sa bali 3 mga institusyon ang iikutin niya. Ito yung mga abandoned children. Ngayon, uunahin niya itong munting tahanan ng Nazareth, a haven for God's children. Ito yung mga kabataan na i-endorse na dito sa foundation na ito. Ang karamihan sa kanila ay
iniwanan at inaaruga sila dito sa foundation na ito. Matapos dito, pupuntahan naman niya yung mga abandoned women. Dito rin yan sa Mabalacat. At yung mga home of the aged, yun yung mga lolo at lola na inaalagaan na sa institution na hindi na sila naalala ng kanilang mga kaanak. Lahat ng tatlong yan, iikutin niya. May bit-bit siya rito. Nakita ko na yung mga bigas, may mga wheelchair, may mga vitamins, may mga gatas, at marami pa akong nakita ng mga nakaboxes eh. Yan sila, diaper. Mahalaga yan sa mga pasyenteng ito. At nagagamit nila dahil nga karamihan ng mga nag-aaruga rito ay volunteer. Mga volunteer na mga kababayan din natin dito sa Pampanga. So sa ngayon, ilang minuto lang ay inaasahang darating na rito at nag-aantabay na itong nasa 36 na mga abandoned children. Karamihan dito mayroong sakit at mga naka-wheelchair na. So yan muna, mamaya pipilitin natin na makapanayam si Senator Lito Lapid dito sa kanyang lingkod, Lapid Pamaskong Handog dito sa kanyang mga kababayan. Mula rito sa bayan ng Mabalacat, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat si Ate Grace Sansano mula dyan sa Pampanga. At once again, Godspeed sa team Lingkod Lapid. At ayan na, ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga ho ng Martes. Abay, 2 tulog na lang. Ay ingat-ingat ho sa lahat. Yung mga dadalo sa mga party, reunion, at iba pa. Abay, mag-iwan. Mag-iwan lagi ng pang-uwi. Yes, at saka ang paalala natin, huwag masyadong yung too much eating. Dapat yung pagkain ay sakto lang, huwag masyado sa mataba, huwag masyado sa matamis, at huwag masyado sa maalat. Basta lahat ng bagay na sobra Masama. ay hindi tama. Yun ang ating isinasaisip sa panahon na ito. Merry Christmas! Merry Christmas at lahat ng blessing atin hong ipagpasalamat. Sa ngalan ho ni Mayor Dayo Macalma, ako ho si Raymond Dadpas. At ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe at God bless po. Oras natin, 1 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Daming bayan. This time check. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon na papasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation